Ang binatang si Lu Sheng naman ay nakahalukip-kip lang, pinapanood ang kapatid na halos hindi makahinga, na may tuwa sa mukha. Si Lu Qinghe, sa mga sandaling ito, ay hindi na makatayo ng maayos at napahiga na sa sahig ng training ground. Tuwang-tuwa na nagtanong ang binata, "Kumusta? Naramdaman mo ba ang epekto?" Kahit pagod na pagod si Lu Qinghe, nang tanungin siya, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Kinuyam niya ang dalawang kamao, biglang umupo, at masayang napasabi, "Kuya, ang galing mo. Anong klaseng galaw yang tinuro mo sa akin? Sobrang ganda ng epekto. Pakiramdam ko, ang isang beses na pagsasanay nito ay katumbas na ng 10 beses kong pagsasanay dati." Naisip ng binatang si Lu Sheng, ngayon, ano kayang sasabihin ko para hindi ipagkalat ng hanggal kong kapatid ito? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip dahil hindi maaaring malaman ng iba ang sikreto, tila nakaisip na ng paraan ang binata. Na may ekspresyong parang walang anuman, iwinasiwas ng binata ang kamay at sinabi, "Tulad lang ng karaniwan mong pagsasanay, ito lang ang pinakabagong bersyon." Medyo nagulat si Lu Qinghe. "Ha? Pinakabagong bersyon? Ano ang ibig mong sabihin?" Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Lu Sheng, "Tulad ng telepono o computer na ginagamit mo. Mukha silang medyo advanced sa bersyon 2.0 o 3.0, teleponong pang-sibilyan o kaya'y military satellite radio. Pero sa totoo lang, matagal nang nakapag-research ang kumpanya ng bersyon 9.0, kahit 10.0 pa nga. Ang 2.0 ay para lang sa sibilyan. Itong set ng galaw na ito ay nasa testing phase pa lang, malayo pa bago ito opisyal na ilabas. Kaya huwag mong ipagsasabi sa labas." Nang marinig ito ni Lu Qinghe, napatalon siya, lumabas ang apoy sa kanyang mga mata. "Ha? Ibig sabihin, ginawa mo akong panubak na kuneho." Sa isip niya ngayon, napakasama ni Lu Sheng. Kaya bumulong siya, "May kuya akong walang hiya. Mahilig manloko ng kapamilya." Nang makita ng binata na tila sobra ang reaksyon ng kapatid, kinurot niya ang pisngi nito, hinayla pataas, at dahan-daang sinabi, "Ang ganitong kabuting bagay, kahit gustuhin ng ordinaryong tao na maging panubak na kuneho, wala silang karapatan. Itong pamamaraan sa pagpapanday ng katawan ay hindi pa lang naipapalaganap. Ang nilalaman nito ay medyo kumpleto na." Hinawakan ni Lu Qinghe ang mukha na tila masakit, at nag-aalalang nagtanong, "Pero may panganib pa rin, di ba? Kung hindi ako mag-iingat at maging baldado ako, paano na?" Mukhang nawalan ng pag-asa si Lu Sheng sa pag-aalala at walang tigil na pagtatanong ng kanyang matigas ang ulong kapatid. "Kuya mo ako, iisa ang magulang natin, magkatulad ang pangangatawan. Matagal na akong nagsasanay nito. Kung magiging baldado, ako dapat ang mauna." Hindi pa rin tumigil si Lu Qinghe at nag-isip pa ng malayo, "Kung ganoon, lagot tayo. 2 baldado sa pamilya natin, sino ang mag-aalaga kina nanay at tatay?" Bumulong siya, "Bakit hindi ka pa naging baldado? Kung ganoon, aalagaan kita." "Ha ha ha." Nang marinig ang sinabi ng kapatid, hindi na nakatiis si Lu Sheng. Umismed ang mukha niya, namula ang mga mata. Mabilis niyang hinabol ang kanyang kapatid na parang granada. "Halika dito. Tuturuan kita ng leksyon." Tumakbo si Lu Qinghe habang tuwang-tuwa, "Joke lang. Huwag mong tutuhanin. Natatakot ako. Bakit ba ang sanggit mo? Kahit ano paman, magiging baldado ka lang naman." Pagkatapos tumakbo sandali, dumapa na naman si Lu Qinghe sa sahig. Mabubunyag ang sikreto mamaya. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagtatanong, "Kuya, bakit napakagaling ng pamamaraang ito sa pagpapanday ng katawan? Saan mo ito nakuha? Hindi naman siguro ito galing sa ilegal na gawain, no?" "Umamin ka." Seryosong sumagot si Lu Sheng, "Syempre hindi. Hindi gumagawa ng labag sa batas ang kuya mo." Umupo ang binatang si Lu Sheng sa ibabaw ng kanyang kapatid na matigas ang ulo, at binaluktot pa ang mga binti nito. Nang marinig ang sagot at makita ang ginawa ng binata, nainis siya. Nagalit siyang pumalo sa sahig at sumigaw, "Kung ganoon, pakawalan mo na ako."
Malapit mo nang patayin ang kapatid mo tapos sasabihin mong hindi ka gumagawa ng labag sa batas. Sinungaling ka talaga. 5 minuto ang lumipas, binitawan na rin ng binatang si Lu Sheng ang kapatid dahil hindi na niya natiis ang pagpupumiglas at nakakabinging sigaw nito. Muling umangat ng ulo si Lu Qinghe at nagtanong, ang pamamaraang ito sa pagpapanday ng katawan ay sikreto, hindi ba? Wala bang magiging problema kung itinuro mo ito sa akin? Naglagay ng seryosong mukha ang binata at nanakot sa kanyang kaawa-awang kapatid. Oo. Sinabi ng nagturo sa akin ng pamamaraang ito na hinding-hindi ko ito pwedeng ituro sa kahit sino. Kung hindi, hindi lang ako, kundi ang buong pamilya natin ay magkakaroon ng malaking problema. Nang marinig ito, napatalon si Lu Qinghe at napasabi, ano? Kung ganoon, itinuro mo ang pamamaraang ito sa akin, ibig sabihin. Bago pa matapos ang sinasabi ni Lu Qinghe, nagpakita ang binata na siya ang pinakamapagmahal na kuya at sumagot, wala akong magawa. Sino ba namang nagsabing kapatid kita? Ang sagot ni Lu Sheng ay nagpamula ng husto sa mukha ni Lu Qinghe at napatingin siya sa binata ng may ibang tingin ng pagkagulat at matinding pagdududa. Napasabi si Lu Qinghe, kuya, pasalamat ka na lang. Basta itago mo lang ang sikretong ito. Huwag mong hayaang malaman ng kahit sino, magiging ayos lang ako. Nagpatuloy sa pananakot ang binata. Tandaan mo, kahit sino. Mga guro, kaibigan, kahit ang mapapangasawa mo sa hinaharap, hindi pwede. Nakasalalay dito ang buhay mo at buhay ko, maging ng buong pamilya. Nang marinig na mapanganib ito para sa buong pamilya, naging seryoso si Lu Qinghe at sumagot, pangako. Hindi ko hahayaang malaman ng kahit sino. Nang malaman niyang naloko na niya ang kanyang hanggal na kapatid, natuwa ang binata. Sige, tuturuan kita ulit ng ilang beses pa. Kapag sanay ka na, bumalik ka sa kwarto mo at magsanay pa. Tumingin si Lu Qinghe sa binata at naisip, kaya pala laging nasa loob ng kwarto si kuya, ito pala ang sinasanay niya. Pagkatapos, kinuyam niya ang 2 kamao, tuwang-tuwa at nangangarap, haha. Ang talento ko ay mas magaling pa kaysa sa iyo. Sa hinaharap, hindi imposible na malampasan kita. Samantala, ang binata ay tuwang-tuwa rin sa sarili, iniisip, ang galing kong umarte, dapat manalo ako ng Best Actor Award. Ate, kailangan kong lumabas. Mag-ensayo kang mabuti dito sa bahay, ha? Pagbalik ko, tuturuan kita ng aktwal na laban. Bye, Tay. Sige, kuya. Bye. Pero umuwi ka ng maaga, ha? 1 oras ang lumipas, sa Hai Tian Linyan Restaurant. Pumunta ang binatang si Lu Sheng sa tagpuan at sinabi sa kanyang future wife, na naghihintay na, pasensya na, pinaghintay kita. Napaka-maalalahanin ni Hilingso, naghanda na siya ng maraming plato ng steak para sa binata. Alam kong gusto mo ng steak kaya nagpa-order na ako ng marami. Aba, ang bait mo naman. Salamat. Habang hinihiwa ng binata ang karne, ang mga mata niya ay nakatitig sa kanyang pangalawang future wife. Kumusta ang takbo ng kumpanya nitong mga nakaraang araw? Agad sumagot ang pangalawang asawa na eksperto sa paggawa ng pera, si Hilingso. Ang retail price ng unang batch ng Lingji Zhuangzi decoction ay 4,988. Hindi masyadong mataas ang presyong ito, pero hindi rin ito kayang bilhin ng ordinaryong tao. Tinarget ko ito bilang produkto para sa mga customer na nasa middle to high class na may kakayahang bumili. Maganda ang naging benta. Wala pang 1 linggo, naubos na ang unang batch ng 20,000 na Lingji Zhuangzi decoction. Kinuyam niya ang kamao, ngumiti ng may kumpiyansa, at idinagdag, at napakataas din ng repurchase rate. Naniniwala akong pagkatapos ng ilang panahon na kumalat ito, tiyak na magiging na produkto ito sa industriya ng mga pampalakas na gamot pang martial arts, kahit sa buong probinsya ng Dunning. Habang inunguya ang steak, pinuri ng binata, magaling. Panatag ako kapag ipinagkakatiwala ko sa iyo. Tungkol sa pinansyal, sapat ba? Lu Sheng,
Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, kaya pang paikot-ikotin ang pondo. Pero kung gusto nating palawakin ang sakop ng benta sa hinaharap, tiyak na kailangang magbukas ng mga branch. Sa panahong iyon, kakailanganing umutang sa bangko. Hindi na gaanong kalaki ang natitira kong pera. Pagkatapos kumain, uminom naman ang binata. Ngunit hindi niya kinalimutang samantalahin ang pagkakataon para mag-usap kasama ang kanyang future wife. Pagkatapos ng ilang panahon, bibigyan kita ng dagdag na puhunan. Huwag kang masyadong mag-alala. Kung ganoon, ikaw ang bahala sa akin. Malapit ka ng mag-graduation exam, hindi ba? Oo, tama. Kaya sa panahong ito, hindi na muna ako lalabas. Magfo-focus ako sa pag-aaral para sa graduation exam. Ang trabaho sa pagbebenta ay lubos kong ipagkakatiwala sa iyo. Oo nga pala, lilipat kami ng bahay sa mga susunod na araw. Ibibigay ko sa iyo ang bagong address. Nakaharap kay Lu Sheng, pinagpawisan si Hilingso dahil sa hindi pagkakaintindi. Muntik ko nang makalimutan. Ang binatang nagpapakita ng ganitong pressure sa bawat kilos sa harap ko ay estudyante pa lang pala na hindi pa nagtatapos ng high school. Habang tinitingnan ko siya, lalo siyang nagiging mahirap intindihin. Kalahating taon na ang nakalipas, kahit patayin pa ako, hindi ko iisiping ipagkakatiwala ko ang kapalaran ng pamilyang He sa kamay niya. Pero base sa kasalukuyang sitwasyon, hindi mali ang desisyon ko. Haha, syempre. Ipagkatiwala ang kinabukasan sa future husband, paanong magiging mali? Kung wala nang iba pa, mauuna na ako. Sige, bye. Bago umalis, naalala ni Hilingso, oo nga pala. Ginawa ko ng manager ng tindahan si Maffei. Nasa tindahan, ang mukha ni Maffei ngayon ay puno ng pagmamalaki. Naging successful na rin ako. Lubos na nagtitiwala ang binata sa desisyon ng kanyang asawa at sinabi, kung ano ang desisyon mo, ayos lang. Haha, kapag sinabi ni Mrs. na manok, paanong sasabihing bibe? Okay, kung ganoon, aalis na ako, Lu Sheng. Tapos na ring kumain, ang binatang si Lu Sheng. Habang tinitingnan ang papalayong anyo ni Hilingso, naisip ng binata, ang kumpanya ni Hilingso ang pinakamahalagang mapagkukunan ko ng pera, at kasabay nito, isang lihim na lugar kung saan maaaring gumawa ng mga gamot mula sa hinaharap. Tungkol naman sa kung magtataksil si Hilingso kapag nagkaroon na siya ng sariling pakpak, hindi ako nag-aalala. Sa kasalukuyan, ang pamilyang He ay mukhang tahimik, pero sa totoo lang, napapaligiran sila ng problema. Malapit na rin silang humingi ng tulong sa akin. Kahit walang mga pressure mula sa labas, anumang bagay na ibigay ko, si Lu Sheng, ay natural kong mababawi. At ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagpapalakas ng sarili kong lakas. Pag-isip nito, tinawag ng binata ang magandang waitress, paki-take out ng 50 nanogram steak. Kinuyam ng binata ang kamao, determinado. Armas ng isip, pagbuo ng karit ng impyerno, pamamaraan sa pagpapanday ng hindi nasusuway na gininto ang katawan, kailangang mag-breakthrough pa. Kapag nakuha ko ang mga ito, sa susunod na harapin ko ang diyosa ng martial arts, hindi na lang ito tungkol sa paghahanap ng paraan para makatakas ng walang pinsala, kundi ang talunin siya. Lubos na determinado ang binatang si Lu Sheng na sa susunod, tatalunin niya ang diyosa ng martial arts sa kanyang panaginip. Makalipas ang ilang oras, tapos na ang lahat. Sa wakas, nakalipat na kami sa bagong bahay, ang Huafu Flower Mansion. Ang kapatid niyang si Lu Qinghe at ang kaibigan nito, nang makita ang bagong bahay na maraming pwedeng pag-check-in-an at kunan ng litrato, ay napangiti ng singkit ang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, hindi alam kung ano na namang pang-aasar ang ginawa ni Lu Qinghe sa binata, pero patuloy siyang binatukan ni Lu Sheng. Ang bagong kapitbahay ng binata ay isa palang magandang babae. Nakita niyang inaapi ng binata ang kapatid at naisip na napakakakaiba ng binatang ito. Habang naglalakad, iniisip ni Lu Sheng, bukas na ang graduation exam ko. Pagpasok sa training room, masayang nag-inat si Lu Qinghe ng may kasiyahan.
Sa hinaharap, sa wakas, magkakaroon na rin ako ng sarili kong training room. Hahaha, Lu Qinghe, malapit na kitang malampasan, kuya kong walang hiya. Sa panahong iyon, titingnan natin kung sino ang mang-aapi kanino. Kuya Lu Sheng, maghintay ka lang. Napaka-maalalahanin ng magulang ni Lu Sheng, pagkalipat pa lang sa bagong bahay ay naghanda agad sila ng ilang regalo para ipamigay sa mga kapitbahay bilang pakikipagkilala. Lalo na nang makitang isang magandang babae ang nasa kabilang bahay, kailangang makipagkilala para maipakilala ang binatang si Lu Sheng nila balang araw. Bagong lipat lang kami, batiin natin ang kapitbahay. Nang malaman na magandang babae ang kapitbahay, ang binatang si Lu Sheng, hindi alam kung saan nanggaling, ay lumipad palabas at sinabing, "Sama po ako sa inyo, Nay, Tay." Ang amang maalalahanin ay natakot na baka pumunta ang anak para tumingin sa babae at hindi na umuwi. Kung ganoon, baka hindi makapasa sa exam bukas, kaya sinabi niya, "Hindi na kailangan, anak. Magpahinga ka na. Bukas na ang exam mo sa martial arts, di ba? Magpahinga kang mabuti. Mag-ipon ka ng lakas." Tinapak-tapik ng ama ang balikat ni Lu Sheng at nagpatuloy, "Kung manguna ka sa martial arts exam, talagang magiging karangalan ito sa ating mga ninuno. Matutuwa kami ng nanay mo." Sumunod ang binata sa sinabi ng ama at bumalik sa kwarto para magpahinga. Yung babae, bukas na lang makikipagkilala, hindi pa naman huli. Paglipat ng eksena, kwarto ni Lu Sheng, pagkahiga pa lang ng binata, mabilis siyang nakatulog at napunta sa mundo ng panaginip ng martial arts. Ngayon, sa lakas na umaapaw sa aking katawan, nasa tuktok na ako ng antas 4, laging handa nang pumasok sa antas 5. Sa totoo lang, matagal ko nang kayang umangat sa antas 5, nag-atubili lang ako hanggang ngayon dahil sa patuloy na pagpapanday ng lakas. Ang dating mapusyaw na gintong lakas ay naging kulay amber na ngayon, umiikot sa kanyang katawan. Malakas na nagniningning ang mga sinag ng kulay amber na enerhiya sa paligid ni Lu Sheng. Kinuyam ng binata ang kamao, determinado. Ang ikatlong cycle ng pagpapanday ay malapit ng makumpleto. Ang lakas ay tataas ng maraming beses. Ang malakas na enerhiya ay kumalat, bumalat sa malaking bahagi ng espasyo sa isang iglap. Ang kulay amber na enerhiya ni Lu Sheng ay kumalat sa gitna ng nagyayelong espasyo, hanggang sa mapigilan ito ng malamig na yelo. Parami ng parami ang matutulis na yelong tuktok. Ang diyosa ng martial arts, na may mahabang sibat, ay muling lumitaw at nagsalita, "Dumating ka na." Sa kanyang dibdib, lumitaw ang isang napakatalas na dulo. Mabilis na nagsalpukan ang dalawang malakas na enerhiya, apoy mula kay Lu Sheng at yelo mula sa diyosa ng martial arts. Sumigaw si Lu Sheng, "Simulan na ang sparring ngayon. Nagawa ko na ngayon." Sa lakas na 20 beses na mas malakas, parang lakas ng isang planeta. Sumugod si Lu Sheng, nagpakawala ng suntok sa mukha ng diyosa ng martial arts. Ngunit hindi rin ito basta-basta, umikot ito at gumanti ng isang atake kay Lu Sheng gamit ang mahabang sibat. Boom! 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 Ang malalakas na atake ng diyosa ng martial arts ay patungo kay Lu Sheng, pumapalibot sa kanya na puro apoy. Ang 4 na espesyal na paraan ng paghinga ng apoy, na-master ko na rin ang ikalawang antas. Bukod sa pagbuga ng mga bolang apoy, kaya ko na ring magbuga ng isang malakas at nakakatakot na pagsabog. Nagpakawala si Lu Sheng ng isang palad ng apoy patungo sa diyosa ng martial arts. Ngunit ngumiti lang ng tuso ang diyosa ng martial arts. Pagkatapos, isang higanteng haligi ng yelo ang sumugod. Nakita na lang ang binatang si Lu Sheng na mabilis na umikot sa higanteng haligi ng yelo para umiwas, hindi kayang direktang gumanti. Nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw akong naghahanap sa diyosa ng martial arts para mag-sparring. Ngayon, kaya ko nang tumagal ng 5 minuto sa ilalim ng kanyang mga kamay nang hindi namamatay. Kumpara noong unang pagkikita na napatay agad ako, malaking-malaki na ang pinagkaiba. Ang perpektong landas ng martial arts ay naisama na sa aking katawan.
Kung lahat ng aking martial arts ay mag-breakthrough sa subtle realm, maaari kayang umusad pa ang perpektong landas ng martial arts. Nagpakawala ng suntok si Lu Sheng, nakatingin ng diretso sa diyosa ng martial arts. Ngunit makalipas ang isang sandali, umatras ang binata at bumulong, sige, hindi pa kita kayang talunin ngayon. Pagkatapos ng graduation exam, tiyak na lalampas sa antas 4 ang antas ko. Kapag nakuha ko na ang antas 11 na mga pamamaraan ng pagsasanay ng 3 malalaking martial arts, at mapataas pa ang lakas ko, maging sandata ang lakas, at makapasok sa antas 5, marahil matatalo na kita. Habang lalong nakikipaglaban sa diyosa ng martial arts, lalo niyang ninanais ang martial arts na iyon na nagpapayelo para maging sibat. Lalong nasasabik siyang makuha ito. Gayunpaman, ngayon, may sarili na akong sandata. Ito ang sandatang umubos ng 2.7 bilyon ko. 2.7 bilyon yun. Lahat ng 20 kilo na pilak na pinino mula sa minahan ng pilak sa Nieto Park ay ginamit dito. Mula sa malaking minahan ng pilak, pinino ito ng paliit ng paliit. 2 linya ng luha ang tumulo sa binata dahil sa panghihinayang. Pagkatapos ng matinding paghihirap, ilang daang milyon na lang ang natira sa akin. Hindi nakapagtataka na napakahalaga ng mga dalubhasa sa lakas ng isip. Walang magawa, ang props yung ito ay talagang isang walang katapusang hukay ng pera. Mabuti na lang, pagkatapos makuha ang sandatang ito, isang salita lang ang makakapaglarawan dito, sulit. Maging sa martial arts 10,000 taon mula ngayon, ang pagiging dalubhasa sa lakas ng isip ay isa pa ring pinakahinahanap na propesyon. May dahilan talaga. Nitong mga nakaraang buwan, na-master ko lang ang isang galaw, ang kill, mula sa 5 antas ng walang hangganang gulong ng sable. Ang paglalarawan ng apoy ng kaalaman tungkol sa killing move na ito ay 4 na maikling salita lang, sobrang astig. Pinagpawisan ng malapot ang binatang si Lu Sheng habang nag-iisip pa, ang antas 5 ay kayang pumatay ng Grandmaster. Kung ganoon, ang antas 6 o kahit antas 7 pa kaya. At ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ng dalubhasa sa lakas ng isip ay mas malakas kaysa sa walang hangganang gulong ng sable. Ang kaso lang, ang combat awareness ng diyosa ng martial arts ay sobrang lakas, hindi may kukumpara sa ordinaryong Grandmaster. Hindi pa rin ako makalapit sa loob ng 3 metro. Nakaramdam ng matinding pagkainis si Lu Sheng sa lakas ng diyosa ng martial arts. Ang mga ordinaryong galaw ng walang hangganang gulong ng sable ay ganap na walang epekto sa kanya. Pagkatapos, naisip ng binata, kung ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko at gagamitin ang walang hangganang gulong ng sable para magpakawala ng isang nakamamatay na atake, maaari kong masugatan ng malubha ang diyosa ng martial arts, pero mauubos naman ng tuluyan ang banal na lakas ko, THNLC, agad akong magiging inutil. Sa susunod na segundo, gagamitan ako ng isang sibat ng diyosa ng martial arts at magiging alikabok. Samantala, sa tulong ng hindi nasusuway na gininto ang katawan at paghinga ng hangin, ang bilis ko ay kapantay na niya. Basta hindi ako aktibong sumusugod, wala rin siyang magagawa sa akin. Sa madaling salita, sa sitwasyong ito, ang pagtakbo ang pinakamagaling na taktika. Sa bilis ko, kahit hindi ko siya ma-atake, hindi rin ako magagalaw ng diyosa ng martial arts. Sayang lang, walang angkop na kalaban para subukan. Masyadong malakas ang diyosa ng martial arts kaya hindi ako pwedeng maging padalos-dalos sa pagsubok dahil maaaring magkamali. Sa ngayon, tanging siya lang ang makakapagdulot sa akin ng pinsala, o mas malala, kamatayan. Walang konkretong paghahambing, hindi ko alam kung gaano ako kalakas, kung nasaan ang limitasyon ko. Sa puntong ito, nagising na ang binata mula sa medyo mahabang panaginip kasama ang diyosa ng martial arts. Ang graduation exam bukas ang pinakamagandang pagkakataon para masubukan. Ang pagiging numero 1 sa martial arts exam sa lungsod, numero 1 sa probinsya, iyon ang layunin ko. Hindi lang iyon, kundi higit pa. Maikling paliwanag sa mga kakayahan ni Lu Sheng, paraan ng pagtingin sa kristal,
Hindi masyadong lihim, maaaring ibunyag ni Luduan, patuloy na nag-eehersisyo at nagpapabuti ng espiritu. Mga mata ng kuryente, ginagamit kapag kailangan para mang-hypnotize. Paraan ng pagpapanday ng katawan gamit ang star cell, parang araw, nagbibigay ng enerhiya na parang isang bituin. Ang description sa sikreto ay gabay lamang, kung hindi tugma sa realidad, ang Grandmaster ang may huling say. Hindi nasusuway na gininto ang katawan, muling pagbuo ng sugat, napakahusay na depensa, perpektong pangangatawan. Kayang kumilos ng malaya kahit sa ilalim ng matinding gravity. Perpektong katawan, ngunit hindi pa kayang maging supreme being, kahit sa kalawakan. Natural na paraan ng paghinga, naaayon sa pangangailangan, nagbabago ng function para umangkop sa mga sitwasyon. Iboto ang pinakamababang rate ng paggamit sa ibaba. Sutra ng espiritual na liwanag, sutra ng nagniningning na hari, lumilikha ng pangalawang katawan sa loob para maglabas ng dobleng lakas. 10 araw na sabay-sabay na nagniningning, pamana mula kay Grandmaster Dongji Ziyang. Ang kanyang ultimate technique sa buong buhay niya. Huwag bilangin ang mga araw sa larawan, nakakatakot. Pakiramdam na pandama, pinahusay ng banal na lakas. Kayang mag-react kasabay ng bilis sa high-speed combat. Ang mabilis na paglipas ng summer vacation ay hindi dahil sa epektong ito. Ginagarantiya ng channel na pinakamabilis maglabas ng video na may script at voiceover sa YouTube. Mga kapatid, mga ate at kuya, pahingi naman po ng like at comment, subscribe sa channel, at i-click ang bell para ganahan pa akong maglabas ng mga susunod na video. Pabulong po, sa ibaba ng comments o sa playlist, marami pang ibang mahahabang kwento na sobrang ganda. Panoorin niyo po para suportahan ako. Lubos po akong nagpapasalamat. Nginuya ng binata ang isang siopaw, nakangiti, at sumagot, sige, maganda rin yan. Hindi masamang ideya. Sumama ka sa akin para maramdaman mo muna ang atmosphere ng exam. Sa susunod, kapag ikaw na mismo ang kukuha, hindi ka na masyadong kakabahan. Nang marinig ito ng binata, hindi natuwa si Lu Qinghe kahit kaunti. HMP. Kung ganyan, hindi na ako sasama. Nakakainis ka, kuya. Ngumiti ang ina ni Lu Sheng, kinuyam ang kamao, at patuloy na nagbigay ng lakas ng loob. Huwag kang kabahan, subukan mo lang ang makakaya mo. Kahit ano pa ang resulta, ikaw pa rin ang pinakamalaking karangalan namin ng tatay mo. Katatapos lang ng binata sa plato ng siopaw nang dumating na ang ama ni Lu Sheng na nagmamaneho. Anak, sakay na sa kotse, tara na. Kumaway ang binata bilang palem, papunta na po ako, tay. Tara na po. Sa mga sandaling ito, nanlaki ang mga mata ni Lu Qinghe habang nakatingin sa binata na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Tila medyo hindi siya masaya dahil ang mangkok ng noodles niya ay buo pa, wala pa siyang nakakain, pero sinabi na ni Lu Sheng na aalis na sila, at hindi pa siya pinasama sa exam. Nakakainis talaga. Nang yumandar na ang kotse, umalingaw-ngaw pa ang boses ng ina ni Lu Sheng, anak, galingan mo sa exam, ha? Kung makakapasa ba tayo sa pagiging numero 1 sa martial arts exam ay nakasalalay na sa iyo. Sa loob ng kotse ngayon, naglalambing si Lu Qinghe, tay. Ako pa po, hintayin niyo po akong maubos tong mangkok ng noodles tapos isama niyo rin po ako sa exam. Tumawa ng malakas ang ama, maliit ka pa, anak. Kung gusto mong maging numero 1 sa martial arts exam, kailangan mo pang magsumikap ng husto. Ha ha ha, mabilis na nakarating sila sa paradahan ng lugar ng pagsusulit. Isang plaza ang puno ng tao. Dahan-daang binuksan ng binatang si Lu Sheng ang pinto ng kotse at bumaba. Sa harap ng binata, napakaraming maingay na tao, mga sandali ng pagpapayo, pag-aalala, at paalala mula sa mga magulang para sa mga kalahok sa pagsusulit. Unang narinig ni Lu Sheng ang isang pagpapalakas ng loob, anak kong mabait, galingan mo sa exam, ha? Tandaan mo, huwag kang kabahan, subukan mong ipakita ang lahat ng kakayahan mo. Kapag nakapasa ka sa isang kilalang martial arts school,
Karangalan na iyon sa ating mga ninuno. Sumunod ay isang maalalahanang pagtatanong, gusto mo bang uminom ng tubig? Gutom ka ba? Gusto mong pumunta sa banyo? Pagkatapos ay isang paalala, dala mo ba ang ID at exam permit mo? Nakalimutan mo ang ganoong kaalagang bagay sa bahay. Taxi. Taxi. Anak, dito ka lang maghintay. Uuwi si tatay para kunin ang ID mo. Pagkatapos ay sunod-sunod pang ibang mga usapan. Habang naglalakad ang binata, naisip niya, matagal na akong hindi bumabalik sa normal na buhay. Ngayon, panahon na para sumali sa graduation exam tulad ng ibang ordinaryong tao. Nitong mga nakaraang buwan, talagang lumakad ang ama ni Lu Sheng sa tabi niya, nagsalita para mabawasan ang kaba ng binata. Noong araw, dito rin ako kumuha ng exam sa martial arts. Sayang lang, kulang sa talento, kulang sa sustansya, hindi umabot, basta na lang na-eliminate. Tinapak ng ama ang balikat ng binata, nakangiti ng malapad, pinapalakas ang loob ng anak. Anak, 100 beses kang mas malakas kaysa sa akin. Wala na akong ibang sasabihin kundi isang bagay, ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Ang mga salitang ito ay nagpagising sa binata. Pagkatapos, marahang sumagot ang binata, alam ko po, tay. Sige po, papasok na ako. Kinuyam din ni Lu Qinghe ang kamao para palakasin ang loob ng kuya. Kuya, galingan mo, ha? Maghihintay kami ni tatay sa labas. Kumaway ang binata bilang pag-sign ng, okay, at nagpatuloy sa paglakad. Ang malaking taunang pagsusulit sa martial arts ay nagsimula na rin sa wakas. Maraming kalahok ang maayos na pumila, naghihintay ng kanilang pagkakataon ayon sa kanilang numero. Inanunsyo ng taga-suri at ginabayan ang mga baguhan, mga estudyante, pumasok kayo sa silid ng pagsusulit ayon sa pagkakasunod-sunod. Unang silid, pagsusuri ng dugo at enerhiya. Pangalawang silid, pagsusuri ng lakas sa labanan. Numero 00236 hanggang 00240, pumasok na kayo ngayon sa silid ng pagsusulit. Ang mga kalahok na may tinawag na numero ay sunod-sunod na pumasok sa silid. Biglang, may napansin ang isang taga-suri at napatalon siya. Ha! Ang mapusyaw na asul na aura mula sa binatang si Lu Sheng ay nagpatamba sa ibang mga kalahok, hindi na sila makatayo ng maayos, nawala na rin ang pila. Umalingaw-ngaw ang boses ng taga-suri, anong ginagawa nyo? Bakit nagsisiksikan ang nasa harap at likod, tapos may malaking espasyo sa gitna? Umayos kayo ng pila. Isang matabang lalaki, nanginginig ang buong katawan, nauutal na sumagot, Ginoong taga-suri, hindi po sa ayaw kong lumapit. Pero kapag lumalapit po ako sa kanya, nakakaramdam po ako ng kaba at panginginig sa buong katawan. Hindi ko po kaya. Ang ibang mga kalahok sa malapit ay nanginginig din ang buong katawan. Nagalit na sumigaw ang taga-suri, anong sakit nyo? Malapit na ang exam tapos. Kung ano-ano pang pinagsasabi nyo. Mayroon bang ganyang kakaibang bagay? Tingnan ko nga. Pagkatapos, agad na lumapit ang taga-suri kay Lu Sheng. Agad din niyang naramdaman ang sobrang nakakatakot na aura mula kay Lu Sheng. Ha! Pagkatapos, pinagpawisan siya ng malamig. Napakalakas na aura. Nagngalit siya ng ngipin para tiisin ito. Ito ay natural na epekto ng aura ng isang mandirigma na umabot sa tiyak na antas. Ang ordinaryong tao, kapag lumapit, ay parang lumalapit sa isang mabangis na hayop, ang mekanismo ng pagtatanggol sa katawan ay likas na gustong lumayo sa panganib. Tinitigan ng mabuti ng taga-suri si Lu Sheng, na may labis na pagtataka. Ano ba talagang klaseng halimaw ang batang ito? Sa mata ng taga-surang iyon, ang mga mata ni Lu Sheng ay matalim na parang isang halimaw. Walang ibang magawa, at para maiwasan ang kahihiyan sa harap ng mga kalahok, tumikim ang taga-suri at sinabi, ikaw dyan. Ikaw, Lu Sheng, mauna ka na sa hiwalay na silid ng pagsusuri. Magpatest ka ng dugo at enerhiya. Yung iba, sumunod kayo sa kanya. Nang marinig ito ng grupo ng mga kalahok, lumingon sila ng may pagkagulat, nagbulungan. Pagkatapos,
Ilang mga kalahok ang sobrang natakot at nagtakbuhan. Nakakatakot, lumayo kayo kay Lu Sheng. Wow! Sa wakas, nakalayo rin. Napilitang bumantong hininga si Lu Sheng at sumagot sa tagasuri, opo. Pagkatapos noon, pumasok ang binatang si Lu Sheng sa loob ng silid para sa pagsusuri ng dugo at enerhiya. Maingay sa loob, umalingaw-ngaw ang mga boses mula sa pagsusuri ng dugo at enerhiya. Hindi ako gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala akong ginamit. Wala. Pagkarinig sa mga salitang ito, may naisip si Lu Sheng. Pagkatapos, muling umalingaw-ngaw ang boses na iyon. Uminom lang ako ng kaunting sabaw ng manok na may buto mula sa tiyo ko. Sabi niya maganda raw para sa exam. Sa mga sandaling ito, kinaladkad na palabas ang may-ari ng boses na iyon. Isang tagasuri ang sumigaw, binalaan na kita dati. Anumang kinain o ininom nitong mga nakaraang araw na hindi ayon sa regulasyon ay dapat sabihin agad. Bawal mandaya. Walang ibang paraan, kanselado ang karapatan mong kumuha ng pagsusulit sa susunod na 3 taon. Umuwi ka na. Malinaw na ang mga patakaran, kung natalo, tanggapin. May laro, may taya. Habang kinakaladkad ang lalaking iyon, patuloy siyang nagpupumiglas at sumisigaw, hindi ako nandaya. Hindi ko tinatanggap, hindi ko tinatanggap. Isang tagasuri sa malapit ang bumantong hininga. Hay, itong mga kalahok na ito, walang pagpapahalaga sa sarili. Ang regulasyon ay 3 taon, pero sa totoo lang, habang buhay na rin iyon. Walang martial arts school na tatanggap ng isang estudyanteng nandaya dati. Pagkatapos, itinuro ng tagasuri si Lu Sheng. Susunod. Ikaw na. Ikaw nga. Halika dito. Dahan-daang lumapit si Lu Sheng. Napakalakas ng aurang inilalabas. Ang dalawang tagasuri ay parang luluwa ang mga mata. Ang lakas naman ng aura na ito. Dumaan si Lu Sheng sa gitna ng panginginig ng dalawang tagasurang iyon. Pareho tayong tagasuri na antas 5, pero likas pa rin tayong umaatres. Pagkalipas ng ilang sandali, nang makabawi ng loob, nagtanong ang isang tagasuri, handa ka na ba? Uunahin natin ang pagsusuri ng dugo at enerhiya. Ang karayong pangkuha ng dugo sa kamay ng binatang si Lu Sheng ay parang sinulid lang. Malamig na sinabi ng binata, natapos ko na ang pagpapanday ng katawan. Pakiusap, gumamit kayo ng ibang karayom. Hindi ito makakatagos sa balat ko. Nang makita ang karayom na espesyal na ginagamit para kumuha ng dugo at enerhiya ng mga mandirigma na ginawang parang hibla ng pansit ng binata, napatalon ang dalawang tagasuri, nakanganga dahil hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ano? Makalipas ang ilang sandali, kumuha ang isang tagasuri ng isang tray ng mga karayom. Nagdala ako ng isang set ng mga karayom pangkuha ng dugo para sa mataas na antas na mandirigma. Kapag kumuha ng dugo gamit ang karayom na ito, walang magiging problema. Katatapos lang magsalita ng tagasurang iyon nang kumuha ang binatang si Lu Sheng ng isang dakot ng malalaki at mahahabang hiringilya. Ang paggamit ng isa-isa ay masyadong matagal. Gamitin na lang natin ang isang dakot para mas mabilis. Ganito na lang para hindi masayang ang oras. Isang kamay ang nakakuyom, isang kamay ang marahang ipinalo ng binata pababa. Pagkatapos, nakita na lang na ang bungkos ng hiringilya ay naiupi na parang isang bungkos ng damo sa kamay ng isang tagasuri. Ang dalawa ngayon ay nanginginig, pinagpapawisan ng husto. Kakaiba talaga. Gaano kakapal ang balat niya. Wala nang ibang paraan, kailangan kong magtanong sa nakatataas. Pagkatapos, itinuro ng isa ang isang direksyon at sinabi, estudyante, pumunta ka muna sa kabilang silid para sa pagsusuri ng lakas sa labanan. Malamig na sumagot ang binatang si Lu Sheng, opo, pupunta na ako agad.